Isang press conference po ngayon sinasagawa sa Malacanang sa mga oras na ito. Pakinggan po natin. Nasa isip ng ating Pangulo. Sir, pero patuloy pa rin ba yung pagbilang natin ng mga araw hanggang June 30? Siyempre naman po, dumadaloy ang panahon at lumalapit ang June 30, 2016. Thank you, sir. Ori Calica of the Philippine Star. Sir, yung pa, when you say pupulsuhan ng taong bayan, it's like saying trial balloon. You're going to sense kung okay o hindi. But at this point, sir, given how complicated charter change is and yung pagkakaroon ng term extension, is that a wise thing to do at this point? Hindi ba siya divisive? Hindi ba siya magiging distraction? Hindi ba siya magbibigay ng iba't ibang signals sa international community? Sa simula't sa pool ay consistent ang ating Pangulo. Kung maaalala natin, nung siya ay naghahangad pa na maging Pangulo, ang titulo mismo ng kanyang plataforma, Social Contract with the Filipino People. Kaya walang kaduda-duda na sa bawat yugto, ang nais talaga ng Pangulo ay yung pagtalima sa kapakanan at kabutihan ng mga mamayang Pilipino. At ito ay magagampanan niya sa pamagitan ng pag-alam sa tunay na saloobin ng mga mamayan. Kaya yan ang naging at patuloy na nagiging batayang prinsipyo niya sa pamahala. Wala namang pagbabago. The President has consistently affirmed his fidelity to his bosses, the Filipino people. You can call it by any other term. But in essence, yan po ang pinakamahalagang dapat bigyan natin ng pansin. Yung pakikinig ng Pangulo at yung kanyang pagnanasa na malaman ang kanilang saloobin sapagkat kinikilala niya na mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga mamamayan sa pagtitiyak na ang mga reforma na naumpisahan na, yung transformasyon ng lipunan na kanyang hinahangad ay maging permanente. Oo, sir. Pero sa stage po ba nito ng kanyang pamamahala at saka yung sa level ng popularity niya, kaya po kaya yung political cost if ever sabihin ng mga tao na katulad ka rin ng iba na nagtatry magkapit tuko sa posisyon? Batid ng Pangulo yung kanyang pananagutan sa mga mamamayan. At ito ang kanyang paraan ng pagpapakita na siya ay matapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Last point, sir. Hindi ba diversionary tactic dahil nga po walang kandidatong malakas ang LP? Ang focus ng Pangulo ay reforma. Ang focus niya ay transformasyon. At yun ang kanyang layunin dito. Hindi po natitinag ang kanyang focus sa kanyang mga prioridad. Okay, we have 6 more questions on the same issue. Joel Egco of Manila Times. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, we heard the President speak his mind now na yung openness niya doon. The question is, where do we go from here? I mean, siyempre hindi po sasabihin ng Pangulo siguro yan na wala siyang nasa sa isip on how to do it. Would he prefer, there are 3 modes to amend the charter. Would he prefer CONCON, the Constituent Assembly, or PI? Is this a signal for his allies in Congress to begin, including term extension or whatever we may call it to the economic chacha that is being pushed now in Congress? Ang batayan lang naman natin ay yung kanyang panayam kahapon, no? Dahil ito yung kanyang mga pahayag at malinaw naman na ang focus niya ay doon sa pagpapatuloy ng mga reforma at mga transformasyon. Wala namang tinatalakay na mga partikular na kaparaanan dyan. Ang focus talaga niya, paano ba magiging permanente yung mga pagbabago? Paano magiging matitiyak na yung transformasyon na nasimulan na ay magpapatuloy? So, hindi na po niya pipigilan. Well, ang posisyon po ngayon ba ng Malacanang ay kung naman yung galaw doon pa rin sa Congress, halimbawa, Speaker Belmonte has been pushing for economic chacha. So, hayaan na po natin sila, yung mga kaalyado natin doon. Hindi naman kasi ang tinalakay doon sa panayam.
Kaya hindi yan subject ng ating ng kanyang tugon. Ang tugon niya ay kung ano yung tenong sa kanya, yun ang sinagot niya. At ang kanyang sagot, nais niyang pakinggan ang tinig ng mga mamamayan at ang dahilan ay para maipagpatuloy ang pagbabago. Yung mga tinatanong mo, hindi kasama yun doon sa kanyang tinalakay sa panayam. Okay, sir. So, yun nga po. Paano po natin pupulsuhan, as a follow-up to Raymond's question kanina, paano po talaga pupulsuhan yung gusto ng taong bayan when, in fact, in the recent survey, medyo bumaba po yung ratings natin. So, it may have a negative effect on whatever the President is planning to do now. So, paano po ba yun? Tama po ba yun? May survey or do we have to go to the ground, parang ganon, to feel their pulse? Katulad ng binanggit natin kanina, lahat ng mga kaparaanan, lahat ng mga pinagdadaluyan ng impormasyon ay patuloy na kasama sa pag-aaral o sa pag-unawa ng ating Pangulo sa saloobin ng kanyang mga boss. Okay, thank you. Okay, thank you. Yan po ang press conference sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Secretary Coloma. Ayon sa kalihim ay patuloy na nakikinig si Pangulong Aquino sa kanyang mga boss. Ito raw malinaw patungkol pa rin sa posibilidad ng charter change para mapalawig ang termino ng Pangulo. Ayon kay Secretary Coloma, hindi naman nagiging distraction ang usaping ito. At sa ngayon daw ay nakafocus pa rin ang Pangulo sa mga reformang kanyang ipinapatupad.